Maagang nagising si Lorna. Madilim pa ngunit abala na siya sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Isang maleta, isang maliit na backpack, at isang puso na puno ng pangarap at pangamba. Sa labas ng kanilang maliit na bahay sa probinsya ng Aklan, tahimik ang paligid, maliban na lamang sa huni ng mga kuliglig at tahol ng aso. Ngayon ang araw nalilisanin niya ang Pilipinas upang magtrabaho bilang isang domestic helper sa Saudi Arabia. Mama, aalis ka na po ba talaga? Tanong ng kanyang 7 taong gulang na anak na si Mika, habang nakayakap sa kanyang bewang. Kasunod nito si Junior, 12 anyos, na pilit na itinatago ang luha. Oh anak, pero saglit lang naman to. Pag nakaipon si Mama, makakabili tayo ng sariling bahay at makakapag-aral kayo hanggang kolehiyo. Ani Lorna, habang pinipigilan ng kanyang hikbi. Lumingon siya kay Ruben, ang kanyang asawa, na abala sa pagkakape. Alagaan mo ang mga bata ha. Ako na ang bahala sa lahat. Magpapadala ako buwan-buwan. Tumango naman si Ruben. Oo naman, huwag kang mag-alala. Dito lang ako. Intindihin mo na lamang ang trabaho mo. Pinilit ni Lorna ng umiti. Buo ang tiwala niya sa asawa. Hindi ito romantiko, ngunit hindi rin siya nito pinabayaan. Sa loob ng 13 taon nilang pagsasama, marami na silang pinagdaanan, pero nanatili silang magkasama. Kaya't kahit mabigat sa loob, tiniis niya ang pasyang ito para sa mga bata at para sa kanilang kinabukasan. Pagdating sa terminal, ay naiiyak si Lorna habang yakap ang mga anak. Maging mabait kayo sa papa niyo ha. Mag-aral kayo ng mabuti. Lagi kayong magdasal. Paulit-ulit niyang bilin. Nang lumapit siya kay Ruben upang magpaalam, mabilis lamang ang yakap nito at isang tapik sa balikat. Ingat ka dun ha. Habang nakasakay sa bus patungong airport, hindi na napigilan ni Lorna ang luhang kanina pa nagbabadyang tumulo. Napatingin siya sa labas ng bintana, sa mga palayan at bundok na tila ba nangungusap sa kanya. Iniwan niya ang lahat, pamilya, tahanan, at sarili niyang kaginhawaan, alang-alang lamang sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Sa loob ng eroplano, habang papalayo ang tanawin ng Pilipinas, muling dumaloy ang kanyang luha. Ngunit sa puso niya, may matibay na paninindigan. Hindi siya aalis para lang mabuhay. Aalis siya upang lumaban. Aalis siya upang bumalik na matagumpay. Hindi niya alam na sa bawat kilometro ng layo, unti-unti ring lumalayo sa kanya ang lalaking pinangakuan siya ng pagmamahal. Hindi niya alam na sa kanyang pagsasakripisyo, may lihim ng binubuo sa sariling bayan. Ang hindi alam ni Lorna, habang siya'y paalis, may ibang babaeng tumalaw sa kanilang bahay. May batang tinatawag si Ruben na anak. Ngunit sa ngayon, ang puso ni Lorna ay puno ng tiwala. Hindi niya alam pero malapit na siyang magising sa mapait na katotohanan. Mainit ang hangin sa Riyadh. Unang araw ni Lorna sa baniyagang lupain. At agad niyang naramdaman ang bigat ng kapaligiran. Hindi lang sa klima, kung hindi pati na rin sa damdamin. Tahimik siyang sumunod sa kanyang amo na si Madam Aisha. Isang mataray ngunit prangkang Arabo. Sa unang tingin pa lamang ay alam na ni Lorna na mahirap pakisamahan ang kanyang bagong amo. Gusto ko ng malinis na bahay. Walang palu-palusot at bawal ang madaldal dito. Mariing bili ng matanda habang ipinapakita ang buong bahay. Ang salita niya ay isinali na lamang sa Tagalog. Po? Yes po. Tugon ni Lorna sa nanginginig na tinig. Mula umaga hanggang gabi, walang tigil ang gawaing bahay. Paglalaba, paglilinis, at pati na rin pagluluto.
pagsunod-sunod sa utos ni Madam. Wala siyang sariling kwarto. Natutulog siya sa maliit na sulok ng laundry area. Wala ring day off. Wala siyang ibang kasama kung hindi ang sarili niyang pagod at pananabik sa tawag ng pamilya. Sa tuwing makakatanggap siya ng mensahe galing sa Pilipinas, parang nawawala ang bigat ng katawan niya. Lalo na kapag nakikita niya sa video call sina Junior at Mika. "Mama, top po ako sa klase." Pagmamalaki ni Junior. "Ako naman po ay may medal sa drawing." Sabay pakita ni Mika ng kanyang papel. Ngunit si Ruben, unti-unting lumalayo. Dati-rati buong saya pa siya kung makausap. Pero ngayon ay laging nagmamadali. Maikli ang sagot at madalas ay wala sa bahay kapag tumatawag si Lorna. "Sorry, may inuman kasi kami ng mga kumpare ko." "Okay, nakatulog ako. Sorry hindi ko nasagot kaagad." Ganun ba? Okay lang." Pilit ng ngiti ni Lorna. Kahit naramdam niya ang lamig sa boses nito. Isang araw, habang nagluluto siya ng hapunan para sa pamilya ng amo, tumulo ang luha niya sa kawali. Hindi niya alam kung pagod lang ba siya o kung dahil sa lungkot o takot. Pero pinunasan na lamang niya ito at nagpatuloy sa pagkilos. Wala siyang karapatang magpahinga. Isang pagkakamali lang ay pwede siyang pauwiin na walang ipon, walang saysayang sakripisyo. May isang naging kaibigan siya na si Mercy, na nakilala niya sa tagong simbahan doon. Ito ang naging sandalan niya. "Lorna, normal lang yan, pero bantayan mo si Mr. mo ha. Minsan pag malayo, may mga tukso kaya ingat-ingat lang." Tumawa lamang si Lorna. Tumawa siya ng pilit. "Hindi si Ruben ganon. Alam kong tapat siya. Marami na kaming pinagdaanan sa buhay. Alam kong hindi niya ako ipagpapalit." Pero sa puso niya ay mayroong takot at kirot. Isang tahimik na kaba na ayaw niyang pangalanan. Habang abala sa kusina, dumaan ang bunsong anak ng amo. "Are you sad, Ate Lorna?" Tanong ng batang si Amin. Ngumiti siya at pilit pa rin. "No, I'm just tired, but I'm okay." Sagot naman ni Lorna. Ngunit sa totoo lang, hindi siya okay. Pinipilit lang niyang maging matatag para sa pamilya niya. Para sa mga pangarap na araw-araw niyang pinapangarap sa loob ng maliit na sulok ng laundry area. Hindi niya alam, sa bawat gabi na pinagpapawisan siya ng dahil sa pagod at luha, may ibang gabi ring dumaraan si Ruben sa init ng ibang bisig. Isang Sabado ng gabi, matapos ang maghapong paglilinis at paglalaba, nakahanap si Lorna ng ilang minutong pahinga. Umupo siya sa sahig ng laundry area. Hawak ang lumang cellphone na halos ayaw nang mag-charge. Isang mensahe mula kay Junior ang agad niyang binuksan. "Ma, wala si Papa. Sabi niya, pupunta daw siya sa bayan para bumili ng gamit. Pero gabi na, ay hindi pa rin umuwi." Napakunot ang noo ni Lorna. Ibinaba niya ang telepono at malalim na napubuntong hininga. "Siguro may inuman na naman," bulong niya sa sarili. Napilit na hinahawi ang duda sa isip. Kinabukasan, sinubukan niyang tawagan si Ruben. 5 beses, pero walang sagot. Sa pang-anim, ay sumagot na nga ito ngunit maikli lamang ang kanilang usapan. "O bakit? May trabaho ka pa dyan, hindi ba? Baka mahuli ka." "Gusto lang kitang makausap, Ruben. Kamusta kayo?" "Okay naman kami. Busy lang ng konti. May inaasikaso lang akong negosyo. Kaya sige na, bye." Sabay off nito ng tawag. Tila may pumunit sa puso ni Lorna. Hindi ito ang Ruben na kanyang nakilala. Hindi ito ang lalaking nangakong hihintayin siya. Ngunit hindi pa rin siya makapaniwala. Ayaw niyang pagdudahan ng lalaking minahal niya ng 15 taon. Sa mga sumunod na linggo, mas lalong naging mailap si Ruben. Hindi na sinasagot ang mga tawag.
Hindi na nagpapadala ng litrato nila ng mga bata. Kapag matawagan niya, laging meron itong dahilan. Mahina ang signal, nasa labas, o kung minsan ay may ginagawa. Mga dahilan ng kanyang mister na si Ruben. Isang araw, habang pauwi na galing sa simbahan, nakatanggap si Lorna ng mensahe mula sa dating kapitbahay nila. Ate Lorna, ayoko sanang makialam pero ilang beses ko nang nakikitang may babaeng nag-overnight sa bahay nyo. May kasama pang batang maliit. Hindi ko na alam kung anong totoo. Pero bakit dapat mong malaman? Nanlamig ang katawan ni Lorna. Napaupo siya sa gilid ng kalsada. Hawak pa rin ang telepono. Pinagpapawisan siya kahit malamig ang hangin. Parang ayaw niyang maniwala. Ngunit pilit na ring sumisiksik ang katotohanan sa kanyang puso. Lahat ng palatandaan, ang lamig ng kanyang asawa at ang mga palusot nito at pati na rin ngayon ang mensahe ng kapitbahay. Lahat ay nagtuturo sa isang bagay. May ibang babae si Ruben. Pag-uwi sa bahay ng amo, tahimik lamang si Lorna. Hindi siya makakain. Hindi rin siya makatulog. Ilang beses niyang sinubukang isipin kung saan siya nagkulang. Siya ang nagsakripisyo. Siya ang nagtiis sa layo, pagod at gutom. Pero bakit ganoon? Kinabukasan, tinawagan niya ang kanyang anak. Junior, may babae bang madalas na kasama si papa mo? Tahimik. Pagkatapos ay mahinang tinig ng bata. Opo, mama. Pero sabi ni papa ay kaibigan niya lang daw. May anak nga rin po siya na laging naroon eh. Hindi na kailangan ni Lorna ng kumpirmasyon. Alam na niya. Dahil doon ay tila gumuho ang mundo niya. Pero sa halip na magwala, natahimik na lamang siya. Sa katahimikang iyon, ay may unti-unting nabubuong damdamin. Hindi lamang sakit o lungkot. Isa itong galit na kalmado. Isang paghiganting ayaw niyang ipagsigawan. Pero sisimulan na niyang pag-isipan. 3 taon na mula nang umalis si Lorna papuntang Saudi. Sa panahong iyon, napagtapos na niya ng elementary si Junior at naparenovate kahit papaano ang lumang bahay nila. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay bilang isang OFW, hindi nawawala sa kanyang isipan ang mga palatandaan ng pagtataksil. Mas pinili niya itong ilibing sa loob ng puso. Umaasang mali lamang ang kanyang naririnig. Ngunit isang araw, nakatanggap siya ng sulat mula sa guro ni Junior. Isang graduation invitation. Inaasahan po naming makadalo kayo sa pagtatapos ng inyong anak. Napaluha si Lorna. Hindi niya alam na gano'n nakalaki ang anak niya. Biglang nanumbalik ang lahat ng sakripisyo. Ang mga gabing hindi siya makakain sa sobrang pagod. Ang mga pagkakataong umiiyak siya ng tahimik sa sulok ng laundry area. Nagdesisyon siyang umuwi. Ngunit hindi siya nagpahalata sa asawa. May bago akong amo, wika niya sa tawag. Baka matagalan pa bago ako makauwi. Tahimik lamang ang tinig ni Ruben habang nakikinig sa kanya. Tulad pa rin ito ng dati. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, dala niya ang mga pasulubong, bagong gamit para sa mga anak, at ang pag-asang muling mabobuo ang kanilang pamilya. Ngunit may kakaiba siyang kaba. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Dumating siya sa kanilang barangay nang hindi nag-aabiso. Sa may kanto pa lamang, may ilang taong kumakaway. Pero hindi siya matitinag ng direkta. Parang may itinatago. Parang may inililihim. Paglapit niya sa kanilang bahay, napansin niyang may nakapark na motorsiklo na hindi pamilyar. Ngunit sa bintana, tanaw niya ang isang batang lalaki na hindi niya kilala. Tinatawag si Ruben ng papa. Dahil doon, ay parang nahulog ang puso ni Lorna. Dahan-dahan siyang pumasok sa gate, bitbit ang kanyang maleta. Sa loob ay nakita niya si Ruben. Nakaupo sa mesa, yakap ang isang babaeng hindi niya kilala. Nakatingin sa kanila ang dalawang bata.
Isa ay ang anak niya at ang isa naman halatang bunga ng ibang relasyon. Ruben! Halos pabulong ang tinig ni Lorna. Para namang nakakita ng multo ang lalaki. Napahawak ito sa mesa, namumutla at hindi makapagsalita. Lorna, akala ko matagal ka pa. Akala mo hindi ako uuwi? Si Lorna ay tahimik lamang ngunit matalim sa bawat salita. At sino siya? Sabay tingin sa babae. Si Maris, kaibigan ko lang. Kaibigan? At yan? Sabay turo sa batang lalaking tila 6 na taong gulang. Kaibigan rin ba ang tawag mo sa anak nyo? Tahimik ang buong bahay. Pati ang mga bata ay natigilan. Lumapit si Lorna sa anak niyang si Junior. Alam mo ba to? Tumango ang bata. Nahihiyang lumapit. Sorry ma. Lumapit si Lorna kay Ruben. 3 taon akong nagpakalayo-layo para sa inyo. Akala ko tayo pa rin. Akala ko may pamilya pa akong may babalikan. Walang sagot si Ruben. Si Maris ay tahimik na lamang. Hawak ang anak nito na parang ayaw sumama sa kanya. Tahimik na lumakad si Lorna papalabas ng bahay. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya nagwala. Pero sa kanyang mga mata, naroon ang apoy. Hindi ito ang katapusan. Ito pa lamang ang bagong simula. Gabi na ngunit gising pa rin si Lorna. Nakaupo siya sa lumang kama ng kanyang kapatid, kung saan siya pansamantalang nakikituloy. Wala siyang luha. Ubos na ang iyak. Ang natira lamang ay galit, sama ng loob, at determinasyong itinding muli ang sarili. Hindi lamang para sa kanyang mga anak, kung hindi para sa kanyang dignidad. Hindi na ako babalik sa abroad. Hindi na. Pulong niya sa sarili habang nakatingin sa kisame. Bakit ko pa ipagpapatuloy ang sakripisyo kung ako na nga ang iniwan, niloko at pinalitan? Kinabukasan, bumalik si Lorna sa bahay nila, hindi upang makipag-ayos, kung hindi para kunin ang kanyang mga anak. Hinarap niya si Ruben ng diretso, sa harap ng kabit nito. Dadalhin ko sina Junior at Mika. Hindi sila para sa isang amang trumaydor sa nanay nila. Nagmatigas si Ruben. Hindi mo pwedeng basta-basta na lamang kunin ng mga bata. Saan mo sila dadalhin ha? Wala ka ng trabaho. Ako na ang nagpalaki sa kanila ng 3 taon. Umiling si Lorna. Ako ang nagpapadala ng pera. Ako ang nagpapaaral sa mga anak ko. At ako ang gumastos para sa lahat ng gamit sa bahay na yan. At sa harap ng batas, ako ang legal mong asawa. Gusto mong subukan? Subukan mo ako, Ruben. Napatahimik ang lalaki. Wala siyang sagot. Tahimik ring tumayo si Junior at Mika. Lumapit sa ina at kusang yumakap. Mula noon, sinimulan ni Lorna ang pagbangon. Hindi siya bumalik sa ibang bansa. Pagkos ay nangutang siya sa kapatid para makapagsimula ng maliit na karinderya na malapit sa paaralan. Maliit man, araw-araw ay may benta naman. Inuna niya ang kalidad at malinis na serbisyo. Naging paborito ito ng mga guro at estudyante. Makalipas ang 3 buwan, lumaki ang karinderya. Nagdagdag siya ng mga lamesa, gumamit ng social media, at nag-viral ang kanyang mga lutong bahay na ulam. Marami ang bumilib sa kanyang determinasyon. Sa panahong ito, si Ruben ay unti-unting bumagsak. Nawalan ng trabaho. Iniwan rin siya ni Maris matapos mabatid na wala na itong pera at kinasuhan pa ng legal na asawa. Isang araw, nakita siya ni Ruben sa palengke. Nakangiti, kausap ang mga supplier at tila walang bakas ng pagwasak. Lumapit ito at mukhang kaawa-awa. Lorna, pwede ba tayong mag-usap? Tinignan lang siya ni Lorna at walang ngiti, ngunit may dignidad. Anong gusto mong pag-usapan? Kung paano mo kami iniwan? O kung paano ka iniwan ng bago mong pamilya? Patawad, Lorna. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala na akong trabaho at iniwan ako ng anak ko.
Tumango si Lorna. Minsan, Ruben, kailangan mong malasahan ang parehong sakit na ibinigay mo sa iba. Hindi ko ginusto to, pero ngayon, naiintindihan ko na minsan, ang karma, hindi mo kailangang hanapin. Kusa itong tumarating sa tamang oras. Tumalikod siya at iniwan si Ruben sa gitna ng palengke. Sa bawat hakbang ni Lorna, dama niya ang bigat ng kahapon. Pero higit pa doon, dama rin niya ang lakas na hindi kailanman kayang sirain ng kahit anong pagtataksil. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Sa kabila ng bigat ng mga alaala, pinili ni Lorna ang tahimik ngunit matatag na pag-angat. Ang kanyang karinderya na noon ay isang maliit na lamesa at isang kalderong adobo lamang. Ngayon ay isa ng maayos na kainan na may sariling signage. Kay Lorna, lutong ina, lutong puso. Sa bawat kutsarang sinandok niya sa mga ulam, ay parang isinusumpa niyang hindi na muling magpapaalipin sa pagmamahal na walang katapatan. Dumami ang kanyang parokyano. May mga estudyante, guro, at pati na rin mga empleyado. Maging mga opisyal ng barangay. Napansin ito ng isang local vlogger at na-feature ang kanyang kwento. Mula noon, ay mas lumaki palalo ang kanyang kita at naging inspirasyon siya ng maraming kababaihan sa komunidad. Lorna, paano mo nagagawa ang lahat ng ito? Tanong ng isang mamimili habang nag-aabot ng bayad. Ngumiti siya. Kapag pinasag ka ng mundo, dalawa lang ang pwede mong gawin. Mamuhay sa bubog o tumayo at bumuo ng panibagong ikaw. Hindi niya na kailangang pang ipagmalaki ang pagiganti. Ang tagumpay niya mismo ang siyang bumubulgar sa kahinaan ng mga sumira sa kanya. Isang araw, habang abala sa karinderya, dumating si Maris, ang babaeng naging kabit ng kanyang asawa. Mukhang payat ito, tuyot at halatang pinagsakloban ng problema. May kasama itong bata, ang anak nila ni Ruben. Lorna, tulungan mo naman kami oh. Wala na kaming matirhan. Iniwan na kami ni Ruben at wala kaming makain. Tahimik lamang si Lorna. Tinignan niya ang batang walang muwang, gutom at nanghina. Hindi ko kasalanan kung bakit kayo iniwan, wika ni Lorna. Ang sabi niya nung nakaraan, kayo ang nang-iwan sa kanya. Isa pa, hindi rin ako ang sagot sa problema niyo. Pero hindi ko kayang makita ang batang yan na magdusa dahil lamang sa kasalanan niyong dalawa. Ipinatawag niya si Junior at Nika at binili na ng pagkain para sa bata. Ipinahiram rin niya ng pansamantalang matutuluyan ng isang bakanting kwarto sa itaas ng karinderya. Ngunit may malinaw na kondisyon. Kailangan mong tumulong dito. Hindi ako naniningil ng bayad sa'yo, pero hindi rin ako nagpapalimos. Kung gusto mong bumangon, ay magsimula ka rin. Napayuko si Maris, nangingilid ang mga luha. Salamat, Lorna. Hindi ko inakalang ikaw pang tutulong sa amin. Ngunit sa isip ni Lorna, ito ay bahagi ng mas malalim na mensahe na kaya niyang magpatawad. Hindi dahil sa mahina siya, kung hindi dahil malakas siya. At sa kapatawarang iyon, mas lumalaki ang kanyang tagumpay. Samantala, si Ruben ay patuloy na naglalagalag, palipat-lipat ng trabaho. Wala nang permanenteng tahanan, walang natirang dignidad. Balita ng barangay, may kaso pa ito na istapa, matapos umutang at hindi nagbayad. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumiliwanag ang bagong mundong itinayo ni Lorna. Hindi ito perpekto, pero ito ay matibay mula sa kanyang sariling pawis at determinasyon. Sa mga mata ng anak niyang si Junior, siya ay isang bayani. Kay Mika naman, siya ang haligi ng tahanan. At sa komunidad, siya ang huwarang babae na kahit gaano kabigat ang pinagdaraanan, kaya pa ring maging ilaw ng kadiliman. Ilang taon na ang lumipas, ang dating simpleng karinderya ni Lorna ay isa ng mini restaurant na kilala sa buong bayan. Ang mini restaurant na ito
ay hindi lamang naging isang negosyo, kung hindi simbolo rin ng lakas at katatagan ng isang inang nagtitiis, lumalaban at nagtagumpay. Nakapagpatayo na siya ng sariling bahay mula sa ipon. Hindi na siya nangungupahan na umaasa sa iba. Ang dating kaperasong lupa sa likod ng kanilang lumang bahay ay pinatayuan niya ng maliit na function hall na ginagamit sa mga seminar, meetings, at sa kahit mga birthday celebrations. Tinawag niya itong bahay ng pagbangon. Hindi na rin siya nag-iisa. Sa tulong ng ilang kaibigang negosyante at kababaihang kagaya niya, nagtatag siya ng isang samahan para sa mga iniwang asawa at solo parents. Tinuruan niya ang mga ito kung papaanong magsimula ng negosyo, kung papaanong maging matatag sa kabila ng pag-iisa, at papaanong yakapin ang sariling halaga. Isang araw, inimbitahan si Lorna bilang guest speaker sa isang women's summit sa Maynila. Sa harap ng daan-daang kababaihan, ikinuwento niya ang kanyang buhay, ang pag-alis sa bansa para sa pamilya, ang pagtataksil ng asawa, at ang sakit at galit, at pati na rin ang hindi niya pagkapit sa paghiganti, kung hindi sa pagkilos. Totoong hindi po madali. Hindi madali ang masaktan, maloko, at maiwang parang walang saysay ang lahat ng ginawa mo. Parang nilamon ng lupa ang dignidad mo. Pero doon ko natutunan na ang paghihiganti ay hindi kailangan ng sigawan. Minsan, ang pinakamagandang ganti ay ang katahimikan at pag-angat. Umulan ng palakpakan. Matapos ang programa, ay nilapitan siya ng isang matandang lalaki na may kasamang abogado. Mrs. Lorna, kami po ang kinatawan ng may-ari ng isang kilalang restaurant chain. Interesado po silang i-franchise ang inyong brand. Gusto raw po nilang dalhin ito sa ibang probinsya. Hindi makapaniwala si Lorna mula sa pagiging isang OFW sa pagkakanulo sa simpleng karinderya. Ngayon ay inais ng isulong sa mas malaking antas ang kanyang negosyo. Pag-uwi niya sa kanilang bayan, sinalubong siya ng mga tauhan at ilang mga kababayang sumuporta sa kanya mula simula. Lorna, idol ka ng lahat dito. Kahit yung mga lalaking dating nang mamalit sa mga iniwang babae, ngayon nasaludo na sa'yo. Napangiti si Lorna, ngunit sa kanyang puso, hindi niya hinanap ang papuri. Ang nais lamang niya noon ay mabawi ang sarili, ang kanyang dangal at katahimikan. Ngunit sa kanyang mga kilos, dumating na rin ang tagumpay. Samantala, narinig niya mula sa isang dating kapitbahay na si Ruben ay nasa malayong bayan. Nagtatrabaho bilang pahinante. Walang balita kung maayos pa ang kanyang buhay. Ngunit wala na rin siyang galit. Wala na siyang gustong ipaghiganti. Sa halip, may awa siyang nararamdaman. Hindi niya na kailangan ng pagtatapos mula sa iba. Ang kanyang kwento ay siya na mismo ang nagsulat. Isang kwentong hindi binuo ng hinanakit, kung hindi ng katatagan. Isang maliwalas na umaga, habang abala sa paglilinis ng kanyang maliit na hardin sa likod ng bahay, tahimik lamang si Lorna. Ang dating simpleng buhay na binuo niya sa hirap at sakit ay ngayon puno na ng kapayapaan. Sa likod ng kanyang bahay, tanawang bagong itinayong kay Lorna Cafe na dinarayo hindi lamang dahil sa masarap na pagkain, kung hindi dahil sa kwento ng babaeng nasa likod nito. Dumating si Junior bitbit ang ilang papel. Ma, ito na po ang form na kailangan niyong pirmahan para sa application ko sa scholarship. Pasado po ako sa interview. Masayang balita ng anak. Talaga anak? Naku, ang galing mo naman. Hindi ko alam kung papaano kitang pinalaking ganyan sa kasipagan. Biro ni Lorna, pero may bakas ng luha sa kanyang mga mata. Dahil ikaw ma, ikaw ang nagturo sa amin kung papaanong tumayo kahit na ilang beses kaming mabigo. Yumakap siya sa anak. Sa puso niya, puno ng pasasalamat. Wala na siyang hiling kung hindi ang magandang kinabukasan ng kanyang mga anak. Ilang oras pa, may kumatok sa gate. Nang binuksan niya ito, laking gulat niya nang makita si Ruben. Payat, namumutla, may daladalang maliit na bag.
Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Awa, galit, o simpleng pagtataka. Lorna, patawad. Patawarin mo sana ako. Hindi ako dumating para manggulo. Gusto ko lang sanang magpasalamat at humingi ng kapatawaran. Alam kong huli na ang lahat. Tahimik lamang si Lorna. Pinagmasdan ng lalaking minsan niyang minahal. Minsan rin siyang pinagmukhang tanga. Ang lalaking dating kasama niyang bubuo ng pangarap. Ngayon ay wasak, sira at tila isang aninong naligaw. Ruben, matagal na akong hindi galit sa'yo. Pero hindi ibig sabihin ay gusto kong ibalik ang lahat. May sarili na akong desisyon ngayon. May buhay akong itinataguyod mula sa basag mong pangako. Napayuko si Ruben. Nangingilid ang kanyang mga luha. Narealize ko kung gaano ko naging makasarili. Iniwan ko ang pamilya kong dapat na pinoprotektahan. Ngayon ay wala akong kahit na ano. May saglit na katahimikan. Tumingin si Lorna sa langit. Minsan, Ruben, ang tunay na hustisya ay hindi galing sa pagkikante. Galing ito sa pagkamit ng katahimikan sa kabila ng lahat. Kaya kong magpatawad, hindi para sa'yo, kung hindi para sa sarili ko. Tumango si Ruben at dahan-dahang lumakad papalayo. Habang pinagmamasdan ni Lorna ang kanyang dating asawa papalayong muli, hindi na siya puno ng galit. Sa halip ay puno na siya ng katahimikan. Hindi lahat ng laban ay kailangang sigawan. Minsan, ang pinakamatinding tagumpay ay ang marating mo ang punto ng buhay kung saan kaya mong umiti, kahit alam mong minsan ka nang binaliwala at iniwan. Sa uli, si Lorna ay hindi na lamang isang OFW o isang inang iniwan. Siya na ngayon ang simbolo ng tagumpay na isinulat ng sariling pawis, luha at paninindigan. Hindi siya bumangon para gumanti. Bumangon siya para mamuhay. At yon ang pinakamatamis na paghiganti. Ang hindi na kailangan pang gumanti. Makaraan ng 5 taon, naging kilala sa buong lalawigan ng pangalang kay Lorna. Hindi na ito simpleng kainan, kung hindi isang tahanan para sa mga pusong minsan ding nabigo. Mga inang iniwan, mga anak na naiwan, at ang mga taong nagpakasakit para sa mga hindi marunong magmahal ng totoo. Mula sa dating OFW na tumanggap ng matinding pagtataksil, si Lorna ay naging haligi ng inspirasyon. Hindi siya nagtayo ng negosyo upang yumaman. Nagtayo siya upang ipakita na hindi hadlang ang pagkabiko sa pag-abot ng dangal at tagumpay. Ginamit na rin niya ang kwento ng kanyang buhay sa mga seminar ng mga NGO para sa empowerment ng mga kababaihan. Maraming beses na rin siyang inimbitahan sa telebisyon at radyo upang ipahagi ang kanyang karanasan. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang mapagpakumbaba. Hindi niya kinalimutan kung saan siya nagsimula. Ang kanyang mga anak, si JR ay nasa kolehiyo, kumukuha ng kursong Business Administration. Samantalang si Mika ay aktibo sa mga youth leadership activities. Lumaki silang may takot sa Diyos, may malasakit sa kapwa, at higit sa lahat, may respeto sa isang inang hindi kailanman sumuko. Minsan, habang nakaupo si Lorna sa isang sulok ng kanyang cafe, pinagmasdan niya ang mga tao. May nagtatawanan, may kumakain, at may nagbabasa ng libreng mga aklat sa kanilang maliit na reading corner. Napangiti siya. Hindi naging madali ang lahat. Ngunit kung babalikan niya ang lahat ng sakit, ang mga gabing mag-isa sa ibang bansa, ang pagtataksil ng asawa, ang pagbitbit ng mga anak pabalik sa sariling bayan, lahat ng iyon ay naging tulay tungo sa kung sino siya ngayon. At sa puso niya, alam niyang ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kung hindi sa dami ng buhay na na-inspire mong bumangon. Sa uli, si Lorna ay naging sigasig ng isang aral. Hindi mo kailangang sirain ng ibang tao para makaganti. Minsan, ang tahimik mong pag-angat ay sapat ng sumigaw para sa hustisya.